pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at At sa sa inyo inyo, mga mga kapatid, kapatid, na na lubha lubha akong akong nagkasala nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang kapayapaan sa mundo. Dasal natin ang mga tumutulong sa atin. Pagdasal natin ang mga may sakit. Pakisama po ang kalusugan, panalangin para sa kalusugan. Nila Nanay Feli, Leoncia, Lona, Teresita, Sister Terry, Sister Eva, Rudy, Cherry, Roger, Julie, Juliet, Lerma, Fe, Mayla, Mario, Amelita, Jesus, Chris Aquino. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa katauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay ang paghirang ng Panginoon kay David bilang hari ng Israel. Siya ay may nangungusap na mga mata na siyang liwanag ng katawan ng bawat tao. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko nang maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Isa-isang tinawag ni Jese ang 7 niyang anak
Ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, "Wala ka na bang anak kundi iyan?" "Mayroon pang isa, yang pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ng paghandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit, tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa ikalawang pagbasa, inaanyayahan tayo ni Apostol San Pablo na mamuhay sa liwanag na siyang nararanasan ng sinumang namumuhay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayoy nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang sabi ng pagmahal sa daigdig ako'y ilaw. Kapag ako ay sinundan, ang dilim ay mapaparam at sa akin mabubuhay. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag. At nang magbalik ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimos pa, hindi ba yan ang lalaking dating nagpapalimos? Sumagot ang ilan, yan nga. Hindi, kamukha lang. Wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, ako nga po yun. Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag, araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, pinahira niya ng putik ang aking mga mata, naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakakita na ako. At sinabi ng mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong yan sapagkat hindi niya pinangingiling ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paano makagagawa ng ganitong kababalaghan ng isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, ikaw naman, yamang pinadilat ka ni Jesus, ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Siya isang propeta, sagot niya. Sumagot sila, ipinanganak ang makasalanan at ikaw pang magtuturo sa amin? At siya itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus ng lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siyang nakikipag-usap sa iyo. Ani Jesus, sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Shout out sa mga kapatid naming OFW, ang pulang laso na ito ay lagi kong personal na pagpupugay sa inyo. Salamat po sa mga sakripisyo nyo para sa pamilya nyo at para sa bayang ito. Salamat din po sa mga nagpapakabuting alagad ng batas, mga sundalo, mga pulis, mga navy. Salamat po sa inyong sakripisyo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ganda ba suot ka? Tuwan-tuwa ako. Gusto ko to. Ganda, di ba? Minsan lang kasi sa isang taon na isusuot ito.
Sa liturhiya kasi ng simbahan, ang tawag sa Sunday ngayon ay Laetare Sunday. Ang ibig sabihin ng Laetare, rejoice. Linggo ng kagalakan. Sapagkat malapit-lapit na ang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon at napakahalaga na yan. Kaya ngayon ay nandyan na, nararamdaman na ang kagalakan. Now, I think you will all agree with me kung sasabihin kong ang kagalakan natin, katulad ng ibang mga nararamdaman natin, ay nakasalalay din sa nakikita natin. Kapag maganda ang ating nakikita, nagagalak tayo. Kapag pangit ang ating nakikita, nalulungkot tayo. Kaya napaka-importante na lagi sanang maganda ang ating nakikita para laging nagagalak o masaya. Dito ko naintindihan yung ibang mga Pilipino ngayon na pinapaganda ang ating sitwasyon. Partikular na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Hindi nakagagalak yan. Masakit sa mata yan. Hindi magandang makita yan. Huwag ka. Kahit nga ang mga sasakyan, ayan hinihimatay. Kapag nagagawin ng gasolinahan, tayo pa ba? Kaya nga sabi ko, naintindihan ko yung ginagawa ng iba, lalo na ng mga netizen. Nagiging malaro ang isipan upang ang pangit na nakikita ay sumayaman lang. Halimbawa, pinipicturean nila yung presyo ng gasolina. Yung karatula, 92, 99, 97, 97.90. At ini-imagine nila, report card nila. O di ba, gumaganda? Puro line of 9 yan. With honors yan. Yung iba naman, ang diskarte. Ini-imagine, may maleta sila, nakaporma sila, parang kabababa lang ng eroplano. And tapos, nandun sa gasolinahan, ang peg, mag-travel tayo sa mamahaling destination. At ang gasolinahan, yun ngayon. Kakonektado dito, may mga gusto ring mag-date sa gasolinahan. Ang presyo nga naman ng gasolina, parang pang fine dining na. Lalo pat kung ang magsaserve sa'yo ay parang ganyan. Yun nga lang, ang unleaded, tingi-tingi lang. Ang Pilipino talaga, paggagandahin, sumaya lang kumbaga. Pero alam naman natin, pagkatapos ng tawa ng ganyan, pagkatapos ng ngiting ganyan, malungkot na naman. Kasi sasampalin tayo ng realidad. Mataas ang presyo ng gasolina. Ito ang dahilan kung bakit sa palagay ko, maganda yung isa sa mga sinasabing mensahe ngayon ng ating mga pagbasa. At ano yung mensahe? Tingnan natin ang mga bagay sa buhay natin sa mata ng pananampalataya natin. Ano yung mata ng pananampalataya? Eyes of faith. Ito yung pagtingin sa mga bagay lang naaayon sa perspektibo ng Diyos. Ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ng Diyos na nakakaalam ng lahat. Ng Diyos na kayang gawin ng lahat. Kaya nga, ang Diyos, hindi naman siguro nagiging malungkot. Kasi puro maganda ang kanyang nakikita. Don't get it wrong. Yung digmaang nangyayari ngayon, pangit yun para sa kanya. Pero, ang sa Diyos ay kaya niyang hindi pagtapusin sa pangit ang isang sitwasyon. Siya ang alpha at ang omega. Siya ang magtatakda ng katapusan ng bawat isa, ng bawat pangyayari, ng bawat sitwasyon. At kaya niyang gawing maganda ang isang pangit na sitwasyon. Even though we see end, He can see beginning. Even though we see barrier, He can see path. Even though we see failure, He can see victory. Even though we see death, He can see life. Kasi kaya niyang
gawa ng paraan ang lahat. Yun po ang dahilan kung bakit, kung paiiralin natin ang mata ng pananampalataya natin, pwede tayong maging masaya sa lahat ng pagkakataon. Hindi naman yung saya na lagi tayong tatawa. Kalmado kumbaga, kahit sa gitna ng mga problema. Kasi meron tayong alternatibo eh. Hindi lang yung realidad. Kasi kung doon lang tayo sa realidad, pagdating sa problema, hanggang dyan lang yan. Pero if we look at it in the eyes of faith, may pag-asa pa yan. So yun ang challenge. Ang pagganahin natin ang mata ng pananampalataya natin sapagkat kapag pinagana natin ito, meron tayong makikita na hindi nakikita ng ating pisikal na mga mata. Yan ang makikita nating nangyari sa ating mga pagbasa. Halimbawa sa ating unang pagbasa, may nakikita ang Diyos kay David na hindi nakita ng iba. Kasi ibang pagtingin niya eh. Ang tinitingnan niya, hindi yung panlabas eh, kundi yung kalooban eh. Isipin po ninyo kahit ang pamilya ni David. Hindi nakita ang kanyang halaga. Yung kanyang ama, lalo na. Tinipon ang kanyang mga anak, ni hindi naisip, kulang ng isa. Buti nga nagtanong si Samuel, ito na ba mga anak mo? Akala niyo bang nagulat siya? At nagsabi, ay oo nga ano, teka, yung bunso nawawala. Hindi. Anong sabi? Meron pa, yung pinakabata, yung tagapag-alaga ng aking mga tupa, hindi niya binigyan ng pangalan ng bunso niya. Tagapag-alaga pa ng kanyang mga tupa. Sapagkat hindi naman sila kayamanan. Ang mga nag-aalaga dati ng tupa, mga katiwala o slaves lang. Si David, na bunso niyang anak, ang ginawa niyang alila. Hindi nila nakita ang halaga ni David, pero nakita ng Diyos. Ganon din sa ating ebanghelyo. Sa ebanghelyo, sa lahat ng tauhan liban kay Kristo, walang nakakita ng halaga nung lalaking ipinanganak na bulag. Sipin po ninyo paggaling niya. Yung mga kapitbahay niya, pati na yung mga laging nakakakita sa kanya, nagtatalo-talo. Siya ba yun? Hindi, kamukha lang niya. Bakit hindi nila mamukhaan ang kanyang itsura? May nagbago ba sa kanya? Nakakita lang siya. Pero ganun pa rin ang kanyang itsura. Bakit? Hindi nila siya makilala. Kasi nga, hindi nila siya tinititigan talaga. Daan-daanan lang nila siya. Walang halaga. Kahit nga ang mga Pariseo, ilang beses siyang tinanong, ilang beses siyang sumagot. Anong sabi sa kanya? Ano't ikaw pang magtuturo sa amin? Makasalanan ka, ipinanganak kang bulag. Ay siyang halaga. Hindi nila nakita ang kanyang halaga. Pero hindi ganun ang Diyos. Because God sees what man does not see. Our heart. God saw in David a heart after his own heart. God saw in that man born blind a heart that was ready to accept His light, His love. Ganon tumingin ang Diyos. Isipin po ninyo kung ganon din tayo tumingin. Unang-una, kung ganon natin titingnan ang sarili natin. Kung titingnan natin ang ating sarili, kung paano tayo tingnan ng Diyos, hindi kaya tayo magiging masaya? Kasi makikita natin ang tunay nating halaga, hindi sa yaman, hindi sa kasikatan, hindi sa mga bagay o maging sa mga tao na meron tayo. Ang tunay nating halaga, mahal tayo ng Diyos. Yun lang. Sapagkat yung halagang iyon ay ating maaasahan. Yun ay pangwalang hanggan. Itakwil man tayo ng iba, mawalan man tayo ng halaga sa mata ng iba, mawalan man ng mga ipinagmamalaki at inaasahan nating mga bagay sa buhay natin, okay lang. Kung talagang ang pagmamahal ng Diyos ay magsisingkit at ma-appreciate natin. Ano sabi ni David sa isang salmo? Itakwil man ako ng tatay ko, itakwil man ako ng nanay ko, aalagaan ako ng Panginoon kung may hugot yon. Pero hindi hugot na nagtatampo. Hindi nagreklamo si David sa kanyang mga magulang. Hindi nagtanim ng galit.
Kasi sapat na kung papaano siyang tinitingnan ng Diyos at yun ay na-appreciate niyang talaga. Nandoon ang saya. Kaya nga sa ating salmo ring tugunan na isinulat din niya, "The Lord is my shepherd, wala na akong maihiling pa." In connection with this, hindi kaya rin tayo maging masaya kung ganun din ang magiging tingin natin sa iba? Kung titingnan natin ang bawat kapwa natin, kung papaano silang tingnan ng Panginoon natin, sigurado magiging masaya tayo. Bakit? Kapag tiningnan natin ang kapwa natin, in the eyes of faith, in the eyes of God, imposible na wala tayong makitang maganda, ako pa kapuri-puri sa Kanya. May makikita tayong pangit, pero makakakita tayo ng pag-asa. Sapagkat ganon ang pagtingin ng Diyos sa Kanya. Kaya nga ang Diyos hindi talaga nanghuhusga. Isipin po ninyo kung ganyan din ang magiging pagtingin natin sa iba. Hindi na natin po problemahin ang buhay nila. Kasi hindi dahil tayo manghuhusga. Mawawala yung sense ng dissatisfaction natin towards them. Kasi yun ang nagiging pakiramdam natin, whether we accept it or not when we judge. Kapag tayo namimintas, nagkakaroon tayo ng dissatisfaction against or towards a person. At yung feeling ng dissatisfaction na yun, hindi maganda yun. Nakalulungkot yun, dissatisfaction eh. At nakapapangit din yun. Sabi nga ng isang post na nabasa ko, walang pangit sa pagiging mataba. Sa pamimintas, meron. O yung mga matataba, pero secured sa sarili. O di ba? Ang ganda ng itsura. Pero yung mga, kung mapamintas sa kapwa nila, tingnan mo itsura, kakasura. Besides, sasabihin ng mga psychologists, yung mga namimintas, yung mga nanghuhusga, sila talaga ang may problema. Binababa nila ang iba sapagkat sa totoo lang mababa ang tingin nila sa sarili nila. So hindi kaya tayo mas magiging masaya kung titingnan natin sa mata ng pananampalataya o sa perspektibo ng Diyos ang bawat isa? Isa pa, hindi kaya tayo mas maging masaya kung titingnan din natin kahit ang ating problema sa mata ng Diyos, sa perspektibo ng Diyos? Tingnan po ninyo yung perspektibo ng Diyos regarding sa pagkabulag ng lalaki sa Ebanghelyo. Yung longer form, tinanong ng mga shorter form yung binasa ko. Tinanong ng mga alagad si Kristo, bakit po siya pinanganak na bulag? Ano sabi ng Panginoon? Upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Sa susunod na linggo, if I'm not mistaken, ang Ebanghelyo ay tungkol sa pagbuhay ni Kristo kay Lazaro. Binuhay ni Kristo si Lazaro, bakit? Kasi patay, kaya binuhay. Pero yun nga hinintay mo muna niyang mamatay. Nalaman niyang may sakit, hindi niya pinuntahan. Hinayaan muna niyang mamatay. At ano ang katwiran niya? Para mahayag ang kadakilaan ng Diyos. Kasi kung pagagalingin niya habang may sakit, ordinaryong pagpapagaling lang yung sanay na mga tao doon. Pero yung bubuhayin niya patay, 4 na araw na, iba yon. Mas nahayag ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos doon. So ganun din ang sinasabi niya sa bawat isa sa atin. Sa bawat isa sa atin na may matinding problema ngayon o magkakaroon ng matinding problema pagdating ng panahon, huwag mong isiping hanggang doon lang yung problema ngayon. Okasyon yon para mas maramdaman mo ang kadakilaan at kapangyarihan ng awa at pagmamahal ng Diyos. Hindi natin alam kung paano, hindi natin alam kung kailan. Pero okasyon yon para mas dakilain mo ang Panginoon. Para ma-realize mo, makapangyarihan talaga siya. Para ma-realize mo, maawain talaga siya. Para ma-realize mo, mahal niya talaga ako. Para mas tumatag ang pananampalataya mo. Hindi kaya tayo maging masaya kung magiging ganun ang ating perspektibo na anuman ang maranasan sa ating problema, okasyon ito para mas makita ko ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko. Para bang ayaw mo man, magkakaroon ka ng pag-asa
na may mangyayari maganda kahit sa gitna ng isang matinding problema. Pero kailangan mong ibukas ang iyong pananampalataya, ang mata ng pananampalataya, the eyes of faith, para makita natin ang tulong na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Parang yung nangyari kay Hagar at kay Ishmael. Nasa gitna sila ng disyerto. Halos mamatay na sila sa gutom at sa uhaw. Until God opened the eyes of Hagar, nakita niya may balon. Uminom sila, nabuhay ang mag-ina. Parang yung nangyari kay Elisha at dun sa servant niya. Nakita ng servant niya, napapaligiran sila. Slide please. Ng napakalaking hukbo ng mga kalaman, yung bandang lower part. Hindi yung nasa itaas, yung lower part. Kung pagmamasdan ninyo ang nakadrawing dyan, hukbo ng kalaman. Dadakipin sila. Silang dalawa. Ang sabi ng servant na Elisha, anong gagawin natin? Patay na tayo nito. Pero si Elisha, na tinitingnan ang mga bagay sa mata ng pananampalataya, sinabihan ng servant niya, huwag kang mag-alala. Yung mga kakampi natin, yung dabarkads natin, mas marami kayo sa kanila. Halika, pagdasal kita. At binuksan ng Diyos ang mata ng pananampalataya ng servant ni Elisha. Sa kanya nakita, yan ang kanyang nakita. The whole army of angels with their chariots and horses surrounding them. Mas matindi, mas malaki ang bilang kaysa sa mga kalabang nakapaligid sa kanila. Yan ang nangyari sa dalawang alagad na papuntang Emmaus. Slide please. Na very down ang pakiramdam. Hanggang sa binuksan ng Panginoon ang mata ng kanilang pananampalataya, na-realize nila si Kristo ang kasama nila. Kaya gano'n na lang ang ganda ng pakiramdam nila. Alam po ninyo ang nakatutuwa sa mga examples na pwede ko pang sabihin sa inyo, pero yung tatlong na lang na yan, yung balon nandoon na all the while alagay ko lang. Yung hukbo ng mga anghel nandoon na all the while, nakapaligid na kay Elisha at sa kanyang servant. Si Kristo kausap na ng dalawang disipulo. Yung tulong nandoon na all the while. Hindi lang makita. Bakit sarado ang mata ng pananampalataya? Natatabingan ng takot, ng lungkot, ng pag-aalala. Until these eyes were open, nakita ang tulong sa kanila. Siguro naman, naranasan nyo na yung nasabihan kayo, bulag ka ba? Ayan o, nakita. Ano magiging reaction mo? O nga, no, nandiyan lang, ba't di mo nakita? Kasi nakafocus ka sa iba. Nandiyan ang tulong ng Diyos sa Ebanghelyo nang makita niya yung lalaking ipinanganak na bulag, gumawa na ng paraan ang Panginoon. Nang makita niya ang kalagayan mo, nang umiyak ka dahil nasaktan ka ng isang tao, nang hindi naging maganda ang takbo ng negosyo, nang magkasakit ng malubha ang mahal mo, nang nagkaroon ng malaking problema sa pamilya mo, nakita na ng Diyos yun, gumawa na siya ng paraan mula noon. Kaya lang hindi mo makita. Kasi masyadong nalalambungan ng takot mo, ng lungkot mo, ang mga mata ng pananampalataya mo. Puro ka pa reklamo. Di ba minsan nasasabihan din tayo ng ganon? Mata ang ginagamit sa paghahanap, hindi bibig. Kung minsan ganon din tayo. Puro tayo reklamo sa Panginoon. But God will never be moved by our grumbling. Letter to the Hebrews will tell us, without faith, it is impossible to please God. Kumikilos ang Diyos kapag tayo sumasampalataya sa Kanya, hindi kapag tayo nagre-reklamo sa Kanya. Kaya pagganahin natin, hindi ang pagre-reklamo, hindi ang bibig natin, kundi ang mata ng pananampalataya natin. At para dito, hawakan natin bilang liwanag ang salita ng Diyos. Ang sabi kanina bago natin basahin yung gospel reading, Thy word is the lamp unto my feet
and a light unto my path. Mas madaling makakita sa dilim kapag may liwanag ka. Liwanag ng salita ng Diyos na nagsasabi sa atin, I have loved you with an everlasting love. No weapon formed against you shall prosper. Do not be afraid, I am with you. For I know the plans I have for you. Malimot man ang ina ang anak niya, hindi kita kalilimutan. Sa pamamagitan ko, lahat kaya mo mapagtagumpayan. Kung nagmamahal ka sa akin, lahat pwede kong gamitin para sa iyong kabutihan. Maraming mga pangako ang Diyos sa atin na dapat magbigay sa atin ng kaliwanagan habang tinatahak natin ang dilim ng mga problema na ating naranasan. Hindi naman magliliwanag suddenly ang lahat Pero yung liwanag sa bawat hakbang, naranasan nyo na yun, di ba? Yung may kandila kayong hawak, hindi naman nyo nakikita ang lahat, pero nakikita nyo at least yung ahakbangan nyo. Yung liwanag sa bawat hakbang, malaking bagay yan. Para makamag-move on tayo mula sa ating mga kinatatakutan, mula sa mga dahilan ng ating kalungkutan, mula sa dahilan ng ating pag-aalala. Basta't panghawakan lagi. Kasi hindi naman tayo sisiphayuin ng pinaniniwalaan nating salita ng Diyos. Totoo ang sinasabi niya. Panghawakan natin yon upang magliwanag ang ating hisipan, ang ating kalooban. At nang sa gayon, matahak natin ang daan patungo sa mas magagandang plano ng Diyos para sa atin na dapat nating maranasan. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Bilang Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ang Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong mabuksan ang mata ng aking pananampalataya, ang tingnan ng mga nangyayari sa buhay ko sa perspektibo mo, upang hindi ako mawala ng pag-asa sa mga nangyayaring hindi maganda dahil hindi mo pagtatapusin sa kalungkutan, sa pagkatalo, sa karamdaman, sa kamatayan, ang lahat ng aking mga problemang naranasan. Tulungan mo po akong mapanghawakan, Panginoon, ang iyong dakilang layunin at ang iyong kapangyarihan upang isalba ako sa mga problemang naranasan ko. Mayroong magandang mangyayari sa Mayroong magandang mangyayari kung lalapit ka kay Jesus. Maaaring matagal, maaaring maghihirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Magandang mangyayari sa'yo.
Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Sa Diyos Diyos amang amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon ng kaliwanagan, kami iyong pakinggan. Panginoon ng kaliwanagan, kami iyong pakinggan. Para sa sambayan ng Kristiyano, upang sasama-sama nating paghatid ng liwanag ng mabuting balita, mapawi ang dilim na bumabalot sa ating lipunan dahil sa katiwalian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kaliwanagan, kami iyong pakinggan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, upang hindi ang pagsugpo sa buhay, kundi ang pagsugpo sa katiwalian ang kanilang pagtuunan ng pansin at akayin nila ang nasasakupan sa katotohanan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kaliwanagan, kami iyong pakinggan. Para sa mga nanlalabo ang pananampalataya at mga nasasadlak sa dilim ng kasalanan, upang ang panahon ng Kwaresma ay maging pagkakataon na makabalik sila sa liwanag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kaliwanagan, kami iyong pakinggan. Para sa ating mga niliwanagan sa sakramento ng binyag, upang manatili tayong naglalakbay na magkakabuklod, taglay ang ilaw ni Kristong ating tanglaw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kaliwanagan, kami iyong pakinggan. Para sa lahat ng mga yumao, upang sila'y liwanagan ng ilaw na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng kaliwanagan, kami iyong pakinggan. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Amang makapangyarihan, huwag mo pong hayaang magwagi sa amin ang kapangyarihan ng kadiliman. Bagkus mapagtagumpayan namin ito sa pamamagitan ng liwanag ni Kristo na aming Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Mula sa'yo. Mula sa'yo, mag-utos ka, Panginoon ko, naging tatalim ako. Ipagkaloob mo lamang na
sa pagsunod sa utos mo. Nalulugod akong labis, di masukal ang galak mo, pagkat aking iniibig sa'yo. Aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw, pagkat buhay ang natamo sa pangako mo sa akin. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Ang ngalan mo nasa isip, kung tumagat na ang dilim. Panginoon, aking sinisikap, na utos mo'y laging sundin. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa iyo ialay ang buhay at kalakasan, sapagkat ito ang nararapat sa katulad mong matapat. Dahil sa pag-ibig mo, ang buhay ko ay nagbago. Sa tuwina ang ninanais ko ay laging maglingkod sa iyo. Sumasamba, sumasamo, naghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay adaman ang pagmamahal ng Ama. Sa iyong kabanalan, biyaya mo ay nakamtan. Sa
Kalbaryo, buhay man, inalay mo, Kristo, upang magligtas ng tao. Sumasamba, sumasamo, maghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Sumasamba, sumasamo, maghahandog sa ngalan mo, pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Pagkat sa'yo ay nadama ang pagmamahal ng Ama. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahain nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maidangal, ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minabuti niyang maging di naiba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig na hahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Inagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay, ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit.
patawarin mo kami sa aming mga sala, maranang at papatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Peace be with you. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang pinakamalaking tulong ng ating Panginoon sa atin ngayon. Tanggapin natin siya at naway tingnan sa mata ng ating pananampalataya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento.
Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Umaling kung saan-saan, lubos na nakalimutan. Pag-ibig mo ang kasagutan. Diyos ko, Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Sa gitna ng kadiliman, ang kamay ko ay iyong tangan. Sa daan ng kaguluhan, tanging ikaw ang takbuhan. Sa harap ng kasalanan, patuloy kang kagalingan. Sa sandali ng kahinaan, ikaw po ang kalakasan. Diyos ko, Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Diyos ko, Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Muling
paubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa buktong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. At sa iyo'y aming sasamitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y hindi nago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. At sa iyo'y aming sasamitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa iyo'y aming sasamitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay wagas naming maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa.
Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatap. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na biran ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay po ninyo sa pagsuporta sa ating religious store, sa pag-aalay ng alkansya, sa mga naguhulog sa mga alkansya na nakikita po ninyo sa kung saan-saan. Marami pong salamat. Salamat din sa pagtangkilik sa mga produkto ng Sri Nelson Crown at gayon din sa pag-share ng ating mga live masses tulad nito at pag-share ng ating mga recorded reflections. Salamat po sa mga kapatid natin sa iba't ibang panig ng mundo na nagpapadala ng kanilang tulong. Napakalaking bagay po dahil nakakatulong tayo sa maraming mga nangangailangan, chapels, simbahan, institutions, at mga tao, mga nangangailangan individual. Salamat po at nakapagpapromote po tayo ng mga devotions sa Our Lady of Last Death sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga libreng images tulad nito. Ngayon po, mas dinadamihan na po natin yung pagbibigay para mas marami ang magkaroon sana ng devotions sa Our Lady of Last Death. Sana sa mga nabibigyan ko, sana magkaroon kayo ng devotions sa Kanya. Salamat po. Bukas po, Lenten Recollection, March 16, Monday, 6 p.m. Magkita-kita po sana tayo dito. Magaling at mabait po ang magbibigay ng recollection natin, si Brother Alvin Barcelona ng The Feast. Magkita-kita po tayo. Salamat po. Pabatid po, ang enrollment sa School of Our Lady of Lazaret ay patuloy na isinasagawa para sa school year 2026 and 2027 mula pre-elementary hanggang senior high school. Magpatala na po at maging bahagi ng pamilyang Salatinian. Maraming pong salamat sa inyo. Wala pong papalakpak pagkatapos ng misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Ang pag-ibig na walang kapatan. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang birhen kong umibig ay walang singkamis. Pagsintang sa kalinis, sa'yo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal.